So hello sa mga J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video, and for today's content, i-review natin itong bagong labas na Honor X7D. So ito na kayang perfect smartphone na para sa iyo ngayon 2025. Tara, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, for today's content, i-review na rin natin finally itong bagong labas na Honor X7D. So itong smartphone na to is very interesting dahil minamarket nga ni Honor to na all-angle water protection. So meron ka siya mataas sa water resistant for its price na entry-level smartphone. Pero ano nga muna ba ang SRP nito? So ang suggested retail price ng Honor X7D ay nagkakahalaga siya mga J-Vlog ng 9,000 pesos for the 8GB 256 at 10,000 pesos for the 8GB 512. Pero magandang balita dito sa ating View Products. Pag bumili kayo dito sa ating View Products, mura at bagsak presyo lang tong Honor X7D. Ito, yung 256 usually makukuha nyo na lang ng 7,000 pesos. 7 to 8,000 pesos. So very very affordable. And yung 512 wala pa akong ganun nakikita. Pero possible pwede siya makuha ng 8 to 9,000 pesos. So below SRP siya. Kaya kung bibili kayo ng Honor X7D, I suggest dito kayo bumili sa ating View Products dahil mura nyo lang makukuha itong smartphone na to. So yun nga, ginawa na rin natin ito ng phone comparo about sa Vivo Y21D. And tingnan nyo na lang yan sa ibang video natin dahil kinompare natin siya doon sa smartphone na yun. Kasi maraming nagkaka-interest dito sa Honor X7D or sa Vivo Y21D. Kasi ang main focus din ng smartphone na to is yung kanyang water protection. So dito sa ating video, tatalakayin din natin about dito sa water protection ng smartphone na to. So next mga ka-J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung pros and cons nitong Honor X7D para rin naman meron kayong idea kung sulit nga ba talaga itong smartphone na ito. Una-una pag-usapan natin yung display. To be honest, for its price, hindi talaga bagay yung nilagay nila ditong TFT LCD display. So, hindi siya IPS, TFT siya. So, yung TFT kasi talamak yan pagdating sa pagiging washout ng display. Pero maganda sa Honor X7D. To be honest, hindi siya mukhang TFT. Parang nga siyang IPS or mas maganda pa yung kanyang display quality. So, surprisingly, HD Plus 720p lang itong smartphone na to. Hindi ko inakala na na 720p resolution siya. Para siya Full HD Plus 1080p na nga. And naka 120Hz screen refresh rate ito si Honor X7D. Ang reason kung bakit gumanda pa lalo sa paningin natin yung display na itong smartphone na to is yung sa kanyang nits of brightness. Tingnan nyo naman, napakataas ang nits of brightness itong Honor X7D. Kaya perfect na perfect i-recommend to sa mga consumers natin na main na gamit nila sa trabaho nila is smartphone. So magandang i-recommend itong si Honor X7D para sa inyo, and meron pa siyang always on display. So yun nga, marami kasi mga consumers natin ang isa nilang priority when buying a smartphone is yung display quality or yung nits of brightness. So, yun, magandang isuggest sa inyo to, lalo na for a price na 7,000 pesos, sulit na naman siya. So, yun nga lang, again ito yung display niya. Yung pro neto is yung nits of brightness at 120Hz. Yung con niya is yung TFT LCD display. Next mga ka-J-Vlog, yung chipset. So sa chipset, marami magiging skeptical sa chipset nito dahil yung chipset niya is pang budget or mga entry-level smartphone na hindi ganito ang presyo na high entry. Pero yun nga, yung 256 nito, possible pwede nyo siya makuha ng 7,000 pesos. Medyo umu-okay naman kahit pa paano. Medyo lang yung 685. Pero for price na 10,000 pesos is a big no-no yan. Pero yun nga, pag nakuha nyo to ng 7,000 pesos, medyo okay rin naman siya kasi hindi lang naman chipset ang titingnan nyo when buying a smartphone. Kumbaga, ibang brands, binabalance sila yung specifications sa isang smartphone para ma-achieve yung mga ibang specs na hindi makuha sa entry-level segment. Tulad na lang nung mataas na storage nito. 512GB siya, kaya siguro isang nag-compromise dyan is yung chipset. Pero again, hindi ko naman sinasabi na mabagal ang chipset ng Honor X7D. So, to be honest, nalagpasan niya pa expectation ko dito kasi 685 to, akala ko hindi siya ganun kaganda for gaming. Surprisingly, okay naman or maganda rin naman pang gaming. Yung chipset kasi nito is optimized sa mga games, especially sa COD na hindi natin makita sa Helio chipset na mayroon mataas sa graphics. Dito kasi available na mataas sa graphics. Yun, nagulat ako na in fairness sa Genshin Impact, playable din naman siya sa high settings. Nag-frame drop lang siya ng
from time to time, pero importante playable. So, gumawa rin naman ako ng separate game test dito sa Honor X70. Tignan nyo na lang mga ka-J-Vlog. Pero yun nga, isang malaking factor din siguro ang tingin ko kaya gumanda yung performance sa gaming is yung RAM. Malaki rin kasi yung RAM nito, 8GB of RAM. So, yun mga ka-J-Vlog, 256GB of internal storage yung pinaka-minimum din niya. Yun ang maganda rin dito or isang advantage din ng Honor X70 is yung kanyang malaking storage or plenty of storage at reasonable RAM. Next, yung speakers niya. So, in fairness sa speaker na ito, dual steer speaker siya. So, isang speaker niya nandito sa earpiece at isang speaker niya nandito sa baba. At meron pa siyang volume na up to 400%. Kaya nung naglaro ako dito ng mga games, sobrang lakas ng speaker nitong Honor X70. Talagang matutuwa kayo sa listening experience dito. Kumbaga, buong-buo yung bass, maganda yung loudness. Kaya kung i-rate ko rin yung speaker na ito from 1 to 10, ang score ko dito perfect 10 for its price. Lalo, yan ang isa ring advantage din na itong smartphone na to. Next, yung design. For me, tingnan nyo naman, minimalist lang or plain lang siya tignan. Pero ang eye-catching dito sa Honor X70 is yung kanyang color. Napaganda ng color niya. Color gold mga ka-J-Vlog. Ano siya parang nagre-resemble siya sa color gold ng iPhone 16 Pro Max. Very elegant tignan, premium looking din itong si Honor X70. Kaya sa mga gamit nitong smartphone na to, paniguradong eye-catcher din yung color variation nitong smartphone na to. Next na, syempre advantage niya is yung kanyang water protection. So ito maganda i-clear about sa water protection ng Honor X70. So hindi siya pwedeng masubmerge sa tubig. Again, hindi po pwede ito malublob sa tubig dahil IP65 lang po yan. Ang IP65 water and dust resistant, yan po yung mga devices na certain pressure lang or talsik ng tubig. For example, ito ginagamit siya sa ulan na matagal siyang nababad sa ulan. Okay lang yon, may protection sa dyan kasi all angle siya. Pero ibang usapan pag nasubmerge sa tubig dahil ibang IP rating po yan. Yung IP67, 68, and 69, yan po yung mga water resistant na pwede po malublob sa tubig with certain deep and certain time. Again, maganda i-clear kasi meron ako mga nakikitang iba lang naman na mga content creators na nilulublob sa tubig itong Honor X70. Parang nila, ginaganyan. Minsan, dinadrop talaga nila sa water. Hindi po recommended yan dahil mababa lang ang kanyang IP rating compare sa mga smartphone na nakadesign talaga for submersion. Yan po yung 67, 68, and 69. Battery nito pang malakasan, 6,500 mAh. So, sobrang kunat ng battery nito at subok na subok ko na yung Honor X70 mga ka-J-Vlog. Several games na rin ang natry ko dito at nagkapag-download na ako dito. Ang ganda ng standby time na itong smartphone na to. Yun yung isang matutuwa kayo dito. Yung battery performance nito is superb. When it comes sa kanyang charging rate, 35 watt fast charging rate tulad rin sa sinabi ko sa mga ibang video ko. At least talaga 33 watts ang pwede na mabigay sa smartphone natin ay 6,000 plus mAh. So again, 35 watts, reasonable naman sa charging rate dito sa Honor X70. So yun mga ka-J-Vlog, yung pros and cons dito sa Honor X70 for me. And when it comes sa camera niya, it is equipped ng 108 megapixel. Pero again, hindi po tayo nagbe-base sa taas na megapixel. When it comes sa ganda ng camera quality, for me, yung 108 megapixel niya, parang kaya rin naman i-produce ng mga 50 megapixel na camera. And even 8 megapixel ng Oppo. Pero yun, okay rin naman siya mga ka-J-Vlog. Malinaw din naman even the front-facing camera niya. So, 108 megapixel ang rear camera niya at 8 megapixel yung selfie camera niya. Pero in fairness, when it comes sa selfie camera niya, even though 8 megapixel, napakalinaw po ng kanyang front-facing camera. So again, maganda rin naman yung camera, mapa-rear or front-facing camera ng Honor X70. So ayun mga ka-J-Vlog, ang ating pros and cons sa smartphone natin. Hopefully nakatulong ito sa inyo sa buying decision nyo when it comes dito sa Honor X70. At kung gusto nyo nga makuha ito ng sobrang mura, dito lang kayo bibili sa ating View Products dahil up to 1,000 pesos off na voucher ang pwede nyo makuha dito sa smartphone na to.
Sample rear camera of the Honor X7D. So, ang pinamax na resolution niya is Full HD 1080p at 30 fps. So, yan, no? Malinaw din naman in fairness. Pero wala siyang support sa any 60 fps na dapat meron na sa ganitong presyo, di ba? Ayan siya. So, video sample, front-facing camera of the Honor X7D. So, in fairness, when it comes sa front-facing camera ng device na to, napakalinaw din. Ayan, no? So, nasa outdoor tayo. Tingnan natin pag nag-sunlight. Ayan, direct sunlight. Ayan yung quality niya. Malinaw din. Full HD 1080p, ang pinaka-max na resolution na mapoprovide na itong device na to. So, yan, next explore natin yung design at yung build quality na itong Honor X7D. So, ayan, kung makikita nyo naman, napakaganda ng design nitong smartphone na to. So, ito yung kanilang color desert gold. So, yun nga, nagre-resemble siya sa color gold ng iPhone 16 Pro Max for me. For me, maganda naman yung design. Yung color niya, minimally siya, pero aesthetic yung tignan yung color niya. Very premium. So, 108 megapixel yung kanyang camera. Square shape camera module siya, pero in reality, ito lang talaga gumagana ng camera module dyan. And, buong overall is frame niya ay polycarbonate and matte finish siya. So dito sa right side, nandito ang ating power button / fingerprint scanner and volume rocker. Sa taas naman is IR blaster and yung kanyang microphone. Sa left side is ito yung dedicated na pinifeature ngayon ni Honor, is yung AI button nila. And sa baba naman, we have here a SIM tray, microphone, Type-C port at yung speaker grills. Dual steer speakers ang Honor X7D, isang speaker dito sa baba, isang speaker dito sa earpiece. So, ito yung sinasabi nilang AI button. Ayan. So, very helpful. Sabihin na natin parang siyang shortcut ng action button ng iPhone. Ayan. Malaki rin yung screen. So, sa video, parang hindi nyo siya nakikita gano. Pero, ayan, nasa outdoor tayo with sunlight. And okay naman, nakikita ko naman yung kanyang display sa direct sunlight. Ayan. Pero sa video, hindi na siya nakikita eh. Next, let's explore yung design at build quality. So, next, explore natin yung camera app ng Honor X7D. So, nandito tayo ngayon sa photo mode niya. Ayan. So, meron tayong 2x zoom hanggang 8x digital zoom tayo. Meron tayong mga filters dito. Portrait mode for background blur, and meron tayong night mode for low light shots. Meron tayong pro mode, and some more naman. Ayan, meron tayong dual video mode, slow-mo panorama, time-lapse stickers, high resolution mode, scan document, at story mode. Sa front-facing camera naman, ayan. So, yun yung front-facing camera ng Honor X7D. Video is Full HD 1080p up to 30 fps. Ito yung dual video niya. Ayan, diba? So, very helpful yan. Sa front-facing photo, ayan. All goods din naman siya mga ka-J-Vlog. Ayan, meron siyang portrait mode at sa front-facing camera, wala siyang night mode. So, ilan naman mga ka-J-Vlog ang camera app ng Honor X7D. Very, very simple lang. So, next speaker test tayo since very interesting ang speaker ng Honor X7D. Meron siyang dual steer speakers, isang speaker sa baba at isang speaker sa earpiece. So, try natin. Sa official store ni Samsung sa online. Ayan na, dual steer speaker siya. Ulit natin. Ito, napakalupit na Samsung Galaxy S24 Ultra. Maganda pa kaya to at lalo-lalo na mura na lang po ito ngayon sa online. Tara, check natin. Lakas oh. So yun mga ka-J-Vlog, gumawa na tayo ng review nito last year. And so ayan, kung mapapansin nyo, ang lakas ng speaker netong Samsung Galaxy Samsung Galaxy tuloy ng Honor X7D. So yun nga, dual steer speaker na siya, up to 400% pa ang volume. Napakalaking tulong nung boosting ng kanyang volume. Kaya kung i-rate ko yung speaker nito 1 ang lowest and ang highest, ang score ko dito nasa perfect 10. Isa tong smartphone na to sa merong napakagandang speaker sa entry level segment. So biometrics test tayo dito sa Honor X7D. So first na try natin yung kanyang fingerprint scanner. So start tayo. O, diba? Mabilis din naman. So, pagdating sa fingerprint scanner niya, fast and accurate. Next is face unlock. Bilis din ng face unlock, oh.
Face unlock, fast and accurate din. Then mga ka-J-Vlog, ang ating full review dito sa Honor X70. Pinaka main question, Lods, maganda nga ba talaga ang Honor X70 for me? The quick answer dyan mga ka-J-Vlog is depende kung magkano siya nakuha. To be honest, when it comes sa kanyang SRP, hindi talaga perfect fit yung mga ibang specification ng smartphone na to, lalo na 10,000 pesos and 9,000 pesos. Pero yun nga, meron tayong tip. Pwede nyo makuha ng mas mura ang Honor X70 sa ating view products dito. Possible price 7 to 8,000 pesos for the 8GB 256. Ang laki ng tinapyas niya sa kanyang SRP. So yan, magiging sulit pa lalo itong Honor X70 pag ganyan nyo lang siya nakuha. Especially yung 512 niya below 10,000 pesos. So again, okay naman itong Honor X70. Marami siyang specs sa mga ganda. Depende na lang kung magkano siya nakuha. Doon siya magiging sulit. Ang ganda naman overall specs ng Honor X70. Yung chipset lang talaga ang magiging deal breaker ng mga ibang consumers dito. Kasi iba syempre for its price na 10,000, 9,000, mas better na siguro yung mas higher na Helio chipset or 5G na Dimensity. Pero dito, yun nga tulad ng sinabi ko, pwede siya makuha na mas mababa and yung 685 magiging reasonable din naman yan. Dahil yun nga na-test ko na personally yung 685 dito, hindi naman po siya mabagal. Kaya yun, definitely maganda rin naman i-recommend ng Honor X70 sa mga consumers, especially sa naghanap ng smartphone na merong magandang nits of brightness or mataas na brightness. Maganda rin ng camera at sobrang kunat ng battery. So again mga ka-J-Vlog, hopefully nakatulong itong review natin. Kung nagde-decide kayo sa Honor X70, nandito yung view products natin. Dito na kayo bumili dahil official store ni Honor. At merong additional na discount bukod doon sa shop discount, pwede nyo makuha yan.